Samantala sa ikalawang bahagi, ayan, tungkol naman po ito sa mga issue naman. Bakit man naman ganyan? Ito naman issue sa mga daan at sa mga open spaces, sa mga subdivision. Tatalakayin po natin ngayong umaga kasama ang head ng Legal Division, Regional Adjudication Branch 11, Attorney 5, Attorney James Noel V. Morente. Sir, maganda umaga po. Yes, Ma'am Ben, good morning. And good morning to all the listeners and viewers of your program, Ma'am Ben. Okay. Ayun. Naku naman. Ayun naman pala para makita natin ang kagwapuhan ni Attorney James. Sir, naku, ito pag-uusapan na naman natin tungkol dito sa mga kung sino na naman ang yung issue na naman sa mga space na yan. Katatapos lang natin sa West Philippine Sea. Pero kahit dito pala sa mga subdivision, may mga ganito ding issue. Kung sino yung dapat mamahala dyan sa mga espasyo na yan, dun sa mga open spaces at roads na yan sa mga subdivision. So, Sir, Attorney James, Yes, ma'am. sino po ba? Ayan, syempre tanungin natin agad na sino po ba dapat ang namamahala dyan sa mga espasyo na yan, doon sa mga bukas na espasyo, open spaces, at saka mga daanan o yung roads dyan sa mga subdivision? Opo, bago ko sagutin yung inyong katanungan, Ma'am Ben, no, mas maganda ho siguro alamin muna natin kung ano tong mga open spaces sa subdivisions. Okay, oo. No? Ayon ho sa PB 957 as amended by PD 1216, no, open space shall mean an area reserved exclusively for parks, Okay. playgrounds, recreational uses, schools, roads, places of worship, hospitals, health centers, barangay centers, and other similar facilities and amenities. So, in other words po, kung ikaw po ay isang developer ng isang subdivision project, no, kailangan po may nakalaan na open spaces dun sa iyong subdivision na gagawin. No? So, dun naman po sa inyong katanungan na kung sino ang mamamahala, dalawa ho ang titingnan natin dyan. Una ho is prior to the completion of the subdivision project. Ang pangalawa ho is pag natapos na ho, pag completed na yung subdivision project. So, doon ho sa unang sitwasyon, no, before nung completion nung subdivision project, ang owner, developer ho ang nagmamay-ari ng lahat ng open spaces, ng mga kalsada, ng mga parks. So, sila ho ang in charge sa pamamahala ng mga open spaces sa subdivision project na iyon. Ngayon ho, kung tapos na ho ang isang subdivision project, no, kailan ba natin masasabi na tapos na ang isang subdivision project? Yan ho, pag meron ng issue na certificate of completion, Okay. ang Department of Human Settlements and Urban Development, no, sa owner-developer, natapos na yung subdivision project na iyon. Now, according ho sa PD 957 na as amended by PD 1216, no, ang owner-developer ho ay shall donate, no, the open spaces to the local government units. And the local government unit is bound to accept that donation. However, itong provision ng batas na ito ay kinwestiyon ho sa Korte Suprema. Umabot ho ito sa Korte Suprema at ang sabi ng Korte Suprema na wala hong ang owner developer ho ay hindi mandated na i-donate itong mga open spaces sa LGU. Okay. Opo. Ang sabi ho ng Korte Suprema sa kasong iyon is ang donation ho is an act of liberality. So it cannot be forced, it cannot arise from compulsion. So in other words, hindi po pwedeng sapilitan, no, ang pag-donate ng isang private property. Ang pangalawang sinabi ho ng Korte Suprema dito ay ang ang mandatory donation ho ay tantamount to taking of private property without just compensation. Ang Estado ho at ang LGU ay may kapangyarihan naman hong mag-expropriate ng property. Ang LGU ho ay ang kapangyarihan nila ay galing po sa RA 7160 o ang Local Government Code.
Pero pag kinuha mo ang property ng isang private individual, dapat may kaukulang just compensation po. Dito wala ho. So sinabi ng Korte Suprema na invalid ho yung ganun na setup. So ang rule ho ngayon is si owner developer ho, pag natapos na ang subdivision, siya pa rin ang mamamahala unless i-donate niya po sa LGU. Okay. Opo. So ngayon, doon sa tanong ko kung sino yung dapat mamahala sa open spaces at roads dyan sa loob ng Opo. isang subdivision, yung owner-developer pa rin. Yes, ma'am. Pero kalimitan naman po kasing nangyayari is tiniturn over din ni owner-developer sa homeowners association itong open spaces. Okay. And regardless Pero of legal kung po yun, donate niya ba sa... Hindi, legal Opo. yun. Kunwari, from owner-developer to homeowners association. Okay naman Yes yun. po, opo. Okay. Opo. Mhm. And regardless po kung dinonate ba ni owner-developer kay LGU yung open spaces, si HOA naman po, ang Homeowners Association, ay may kapangyarihan pa rin mag-regulate pursuant to the Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, yung RA 9904 po na batas. Okay, so meaning pwedeng na-donate ito sa LGU, pero ang magpapatupad ng mga kailangan ipatupad ay yung HOA, yung homeowners. Ang nasa RA 9904 po kasi ma'am is si HOA po ay may kapangyarihan na mag-regulate ng paggamit, Okay. maintenance, repairs nitong mga open spaces. At the same time, meron din po silang karapatan para i-regulate yung pagpasok at paglabas sa isang subdivision, no? But they must comply with the requirements of the law before they can implement ng that. LGU din, ganon. Opo. Ayun. So dapat susunod sila, pwede sila mag-regulate, pero pag yung may mga batas na kailangan sundin nila yung LGU. Yes, ma'am. Opo. Okay. Pero ano ba yung madalas na Attorney James? Ano ba yung mga madalas na nagiging issue nung nila dyan, ng HOA dyan sa mga spaces na yan? Ang kalimitan ho is, for example, pag may pumapasok ho na mga hindi ho residents ng subdivision, ang yung traffic ho sa loob ng subdivision medyo nag-worsen, and at the same time yung may risk din ho sa security ng mga residente natin sa loob ng subdivision. Opo. So ito yung madalas pala na nagiging issue dyan sa mga open space. Yung mga yung mga parking. Di ba minsan may mga ganun din? Opo, kasi ang open space po, ito po ay reserved talaga for, pag sinabi mong roads, ito po ay daanan, hindi ito Parkingan. pwedeng parking space ng ating mga residente. Opo. So, may mga ganong reklamo din ho na nakakarating sa aming ahensya on that issue kung pwede ba, yung mga nagpa-parking. Okay. Pero ito, Attorney James, may tanong. Kung ang LGU po ang kasalukuyang nagme-maintain o namamahala sa open spaces at road nila, pwede bang ilipat ito sa HOA, sa HOA, pamamahala nito, at vice versa? At kanino ba dapat pumunta para maiproseso ito? Ang issue po na yan, ma'am, no, that is actually under also the jurisdiction of our agency, itong Human Settlements Adjudication Commission po. Kasi under our rules of procedure and the law creating HSAC, HSAC has jurisdiction over disputes involving the open spaces and common areas in a subdivision. No? Ang LGU naman po, pwede nilang, ang HOA po, under RA 9904, as mentioned earlier po, may karapatan sila, may kapangyarihan silang mag-regulate ng
ng paggamit at pagpasok at paglabas sa isang subdivision pursuant to the RA 9904 na batas po. Ayun. So, Sa yung sa tanong, no, paano yung Opo. pagpoproseso nila at saan sila pwedeng magsampa halimbawa ng kanilang case? Pwede po silang magsampa ng case sa aming ahensya. Yung mga HOA members po, pag nagrereklamo sila against their homeowners associations, pwede silang magsampa ng complaint sa amin. Pero ang tamang proseso ho doon is before sila pumunta sa amin, i-refer muna nila yung kanilang grievance sa kanilang grievance committee sa kanilang homeowners association. Baka kasi po doon pa lang sa level ng homeowners association may kaya nang ayusin yung kanilang di pagkakaintindihan. Opo. So kung after naman noon, no, na hindi sila satisfied dun sa naging aksyon ng kanilang homeowners association, pwede na ho silang pumunta sa aming ahensya. Ngayon, ang importansya ho the importance of that requirement, no, na i-refer muna nila sa kanilang grievance committee, kasi po under our rules of procedure, no, sa HSAC, kinakailangan pong i-attach sa complaint yung certification from the let's say for example election related yung kanilang reklamo, election committee. Kung sa grievance naman po, kailangan may certification din ng chair ng grievance committee na pumunta sila sa kanilang homeowners association na diniscuss nila yung kanilang problema pero walang amicable settlement na nangyari. So, kinakailangan i-attach yun sa complaint. Kasi pag wala ho yun, pwede hong ma-dismiss yung kanilang complaint sa amin, pag-file nila ng complaint sa amin. Okay, ganun pala yun. Pero ano ba yung kasi sabi nila, minsan may pang-aabuso. Ano ba usually yung nagiging pang-aabuso na nangyayari na nailalapit sa inyo, Attorney James? May mga instances po kasi na like siguro yung hindi inaalaw yung mga pagpasok at paglabas masyadong strict, no, yung pag-regulate ng access doon sa subdivision. Tapos meron din hong yung mga parks madalas madaming mga times na parang medyo hindi nagagamit kasi hindi na-maintain ng maayos ng homeowners association, or yung mga kalsada hindi rin na maraming mga butas or sira kasi hindi na-maintain ng maayos. Yung mga ganun po na mga reklamo, ma'am. Okay. So yung kaninang kaso against doon sa mga sa mismo nga HOA. Pero paano naman yung mga parehong homeowner yung nagkakaproblema dyan, Attorney James? Doon sa paggamit ng katulad ng sabi natin, baka may mga parking din ng mga dyan, di ba? So pag mga ganon, didiretso na din ba sila sa HSAC? Tulad ng sinabi ko kanina, ma'am, no, i-refer muna nila doon sa appropriate committee ng kanilang HOA. Kasi kinakailangan nilang i-attach yung certification ng kanilang HOA sa complaint nila bago nila ma-file sa aming ahensya. So, kasi ground po kasi yun for dismissing the case, complaint kung wala yung certification na binabanggit ko po. So ganun talaga pala lagi yung proseso, kay pareho kayong homeowners o homeowner dun sa HOA, pareho yung proseso nun? Yes po, ma'am. Ang tawag po namin dyan is intra-associate dispute. Pwede hong may reklamo si HOA against a member, or pwedeng si member against a member,
or si member against the COA. Mhm. So pwede pong ganun. So lahat yung pare-pareho ng proseso. Yes, ma'am. Opo. Oh, okay. Pag Attorney James, pag na-dismiss sa inyo, pwede pa ba yung i-apela o talagang wala na? Yung Yung dismissal naman po na on the ground na hindi nila na-attach yung certification is without prejudice. So pwede nilang ma-refile sa aming ahensya. Pero yun ho, okay. ang hassle ho, di ba? Kasi pupunta ka sa HSAC, magpa-file ka, tapos madidismiss lang din yung complaint mo kasi dahil kulang yung documents na sinablit mo. Opo. Okay. So, dapat talaga kumpletuhin nyo para naman na hindi kayo ma-dismiss agad. Pero, yun nga, pag Opo. na-dismiss, pwede pa naman kung kulang lang ng dokumento. Yes, ma'am. Opo. Okay. Actually, parang siya, ma'am, parang similar siya to, di ba, yung barangay conciliation sa may ibang mga like sa criminal crimes, no? May ibang crimes na kinakailangan. Pupunta ka muna ng barangay mo bago mo ma-file yung case. So parang ganun din ho dito sa amin. Ayun. Kinakailangan, i-refer mo muna dun sa homeowners association na Okay. kung saan ka Opo. Okay. Naku, Attorney James, wala na tayo masyadong oras. So, nasa iyo, baka meron kang mensahe dun sa mga nakikinig sa atin bago tayo matapos. Yes, ma'am. Gusto ko lang ho pasalamatan ang Radyo Pilipinas for sa pag-imbita sa amin dito sa Human Settlements Adjudication Commission upang lubos na mapakilala namin ang aming ahensya sa publiko. And also to enlighten na rin as well the public on issues relating to human settlements. So, iniimbitahan ko ho lahat ng ating mga listeners and viewers, ma'am, na to follow po yung Facebook page ng aming ahensya, Human Settlements Adjudication Commission, pati na rin ho yung Facebook page namin dito sa Davao Region, Human Settlements Adjudication Commission 11. Opo. Okay. Maraming salamat, Attorney James. Yes, ma'am. Maraming salamat din po, ma'am Ben. Thank you. Si Attorney James Morente, Head ng Legal Division, Regional Adjudication Branch 11.